Sa kabilang dako naman, nakauwi na rin si Edward sa bahay nila. Naihatid na rin niya si Ana sa sakayan bago siya umuwi. Naabutan nitong naghahanda ng hapunan ang kanyang ina. Nasa bahay na rin ang kanyang tatay Ruben at nakaupo lang sa silya habang nakikipagkulitan sa mga bata. "Oh, anak, nandito ka na pala. Halika, maupo ka na sa lamesa at nang makakain na tayo." Sambit ni Aling Amor. "Sige po, Nay." Tugon naman ni Edward, sabay nagmano sa ama. Naupo silang mag-anak sa lamesa. Napansin pa ni Edward na napakasaya ngayon ng tatay niya. Mas masigla ito kumpara noong huli niya itong nakausap. "Tay, ba't ang saya niyo yata ngayon? May okasyon po ba?" Takang tanong ni Edward sa kanyang tatay. "Naku anak, malilipat kasi yang si tatay mo sa bagong talyer. Chinese raw ang may-ari at mukhang malaki magpasweldo. Kasama niya si Gusting na magtatrabaho doon." Paliwanag ng kanyang ina. Natuwa naman si Edward sa narinig. Napatingin siya sa ama, ngunit nakangiti lamang si Mang Ruben na tila excited na sa bagong trabaho nito. "Paano po nangyari yun? Hindi ba't 10 taon na kayo nagtatrabaho kina Mrs. Gomez?" Takang tanong ni Edward. "Magsasara na kasi sila anak. Tsaka maganda na rin yung makalipat para mas gumanda ang buhay natin," sagot ng ama. "Oo nga naman anak, ayaw mo ba noon? Mas mataas ang kita ng tatay mo ngayon sa bago niyang trabaho kaysa sa dati niyang pinapasukan. Mabibili na rin namin ang mga gusto mo. Hindi ba't marami kayong kailangan sa school?" Ani Aling Amor. "Nay, wala naman akong ibang gusto kundi ang makapagtapos na ng pag-aaral para maiahon kayo sa kahirapan," wika ni Edward. Natouch naman ang dalawang matanda. "Ay, napakabuti mo talagang bata. Nagpapasalamat kami ng ama mo dahil ikaw ang binigay sa amin ng Diyos. Pero alagaan mo na lang ang sarili mo. Huwag mo na kaming alalahanin ng tatay mo. Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Sapat na sa amin yon." Litaniya pa ni Aling Amor. "Opo, Nay. Pagbubutihan ko po ang pag-aaral ko para sa inyo," sagot ni Edward. Napangiti naman ang ginang. "Siya nga pala anak, makakaliban ka ba sa klase? Kasal kasi ng ninong mo sa Makalawa. Gusto ko pa naman niyang makita sa araw ng kasal niya," ani Mang Ruben. "Naku tay, hindi ko po alam eh. Marami kasing gagawin sa school. Tsaka may exam din po kami palagi. Pero susubukan ko po kung magkakabakante ako ng oras," tugon ni Edward. "Ganun ba? E di sige, sasabihan ko na lang si ninong mo na abala ka sa school. Maiintindihan niya naman siguro yun. Basta mag-aral ka ng mabuti," wika ni Mang Ruben. "Opo tay, wala pong problema. Pero tuloy po talaga ang kasal ni ninong? Ano po palang sabi ni tiya?" Usisa pa ni Edward habang sumasandok ng mainit na kanin. "Ayun, naging maayos naman ang paghihiwalay nila. Ang mahalaga, magiging masaya na ang isa't isa. Ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Minsan, hindi mo aakalain na ang babaeng pinangakuan mo sa hirap at ginhawa ay mawawala pala sa iyo ng tuluyan. Parang buhay ng tao lang din yan. Hindi mo aasahan ang mga bagay na darating sa iyo sa hinaharap. May maganda at meron ding masama. Ngunit ang importante sa lahat ay ang maging masaya sa kasalukuyan," litaniya ng matanda. "Mahirap maintindihan ang sinasabi niyo, tay. Pero siguro nga po, ganun talaga ang buhay. Ang mahalaga, masaya tayo ngayon, hindi po ba?" saad ni Edward. "Tama ka rin anak. Sige na, kain na, habang mainit pa ang pagkain," nakangiting wika ni Mang Ruben. Magaan ang loob nito nang malamang patay na ang amo nilang aswang.
Ngayon ay makakapagtrabaho na siya ng maayos sa bago nilang lilipatan. Matatahimik na rin sa wakas ang buhay nila ng kumpare niyang si Mang Gusting. Nagpapasalamat ito kay Mang Isko dahil nagawa nitong wakasan ang panggagambala ng aswang na si Mrs. Gomez. Matatahimik na rin ang buhay ng pamilya niya. Sa pagkamatay ni Mrs. Gomez ay ibinenta ng asawa nito ang talyer at lumipat na sa probinsya para doon magretiro. Kaya naman dahil sa nangyari ay nawala ng trabaho sina Mang Ruben at ang iba niya pang mga kasama. Subalit bago magsara ang talyer ay nirekomenda sila ng kanilang boss sa kaibigan nito na nagmamay-ari ng malaking talyer sa bayan. May lahi itong banyaga, ngunit nangingibabaw naman ang pagiging Pinoy nito. Dahil malaki ang pinagsamahan ng dalawa, ay hindi naman nahirapan si Mang Ruben na matanggap sa talyer. Gayunpaman, medyo may kalayuan nga lang ito dahil sasakay pa ng tricycle si Mang Ruben bago makarating sa nasabing talyer. Mas mapapalayo siya sa pamilya kumpara sa dating pinagtatrabahuan na walking distance lamang. Pero malapit lang naman ito sa police station kung saan nakadistino si Inspector Sarmiento. Kaya palagay na rin ang loob ni Mang Ruben sa posibleng pag-atake ng aswang. Nalaman din niyang purong tao ang asawa ni Mrs. Gomez, kaya naman hindi na siya ulit nangangamba para dito. "Tay, kailan naman po ang balik niyo rito?" tanong pa ni Edward sa ama habang humihigop ng mainit na sabaw ng sinigang. Ngumisi si Mang Ruben at sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi naman sila magtatagal roon. Isang araw lamang at makakauwi na rin sila kaagad. Sa layo ng biyahe sa San Antonio, baka sa Miyerkules na kami makauwi. Alam mo naman pagdating sa probinsya, marami ang gagawin lalo na kapag malaki ang okasyon. Mag-iiwan na lang kami dito ng nanay mo ng pera para may panggastos ka dito sa bahay. Dagdag pa ni Mang Ruben. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Edward nang mabanggit ng tatay niya na sa bayan ng San Antonio ang punta ng mga ito. Sa lugar na iyon kasi naganap ang malaking pagsalakay ng mga rebelde. Kaya hindi maiwasang mangamba ni Edward na baka may mangyaring masama sa pamilya niya kung doon gaganapin ang kasal. "Pero tay, bakit doon pa? Akala ko ba sa lugar ni Ninong magaganap ang kasalan? Hindi niyo ba nabalitaan na may malaking gulong nangyari sa lugar na iyon kailan lang?" Wika ni Edward sa ama habang bakas sa mukha nito ang kaba. "Oo, narinig ko yun anak. Pero malayo naman sa lugar ng pinangyarihan ng giyera ang pagdarausan ng kasal. Huwag kang mag-alala anak, ang balita ko nga ay naging maayos na raw ang bayan dahil marami ng sundalo ang nakadeploy roon ngayon. Hindi na banta ang terorismo doon. Andyan naman ang ninong mo. Nangako siya na hindi niya kami pababayaan roon." Nakangiting paliwanag ni Mang Ruben na ginagarantiyang walang masamang bagay na darating sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Edward na mangamba sa kaligtasan ng pamilya niya. Kilala ang grupo ni Commander Jaguar sa mararahas na gawain, lalo na sa mga operasyong ginagawa nila sa mga sundalo, kaya hindi malayong madamay ang pamilya niya kung sakali mang isipin ng mga ito na sumalakay muli. Lingid sa kaalaman ng mag-anak na may isang taong nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Nakatayo ito sa labas ng bintana sa madilim na sulok na hindi naaabot ng liwanag. Narinig niya lahat ng pinaplano ng pamilya at napangiti ito ng wagas. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na rin ito sa tahanan ng mga giyerero. Samantala, nakarating na rin sa kuta sina Daga. Dala ang mga bihag na sina Colonel Espinas kasama ang mga estudyanteng sina Raymond at Francis.
Pumapalag pa si Sergeant Castro kahit nakagapos ito. Ngunit wala itong laban sa lakas ng mga aswang. Samantalang si Colonel Espinas naman ay mangiyak-ngiyak pa rin dahil sa sakit na nadarama niya sa nabaling paa. Halos hindi na ito makalakad ng maayos at inaakay na lang ng mga rebelde para maipasok sa kuweba. Nang makarating sa loob ay bumungad sa kanila ang malawak na espasyo ng kuweba. Madilim ito pero dahil sa mga sulong nakasabit sa dingding ay nabibigyan ng liwanag ang buong paligid. May napansin din silang tila mga vandals at graffiti sa dingding. Mga sinaunang sulat ang mga ito, tila mga sinaunang panunumpa, pagtawid sa landas ng mga tao at iba pa. Lumabas si Apong Lizardo sa kwarto nang balitaan siya ng tauhan na dumating na sina Daga. Nasurpresa si Lizardo nang makita ang mga bihag. May kasama pa itong mga bata, kaya naalala niya ang sinabi sa kanya ng alagang Sigbin. Mukhang sila na nga ang mga batang pasaway na umaaligid sa gubat. "Maestro, narito na po ako!" Sabay nagbaw si Daga sa harap ng pinunong aswang. Ngumiti naman si Lizardo. "Mabuti! Magaling ang ginawa mo!" Papuri pa ng manggagaway. Hinarap ni Daga ang mga bihag sa kanya. "Maestro, nais ko palang ihandog sa inyo ang mga taong ito bilang inyong hapunan." Wika ni Daga. Natakot tuloy ang apat at kinabahan nang palibutan sila ng mga aswang. "Sila ba ay kakainin o mga bisita?" Saad ni Lizardo. "Hindi ko po kayo maintindihan, maestro. Ano po bang ibig niyong sabihin?" Nakakunot noong tanong ni Daga. "Ang sinasabi ko lang ay dapat natin silang bigyan ng masigabong pagtanggap. Nandito sila para sa atin, kaya marapat lamang na ibigay sa mga bisita ang malaking regalo." Litaniya pa ni Apong Lizardo, sabay kinumpas ang isang kamay. Umatras kaagad ang mga tauhan para lumayo sa mga bihag. Nakahinga ng maluwag sina Francis dahil dito. "Regalo? Hindi ko po talaga kayo maintindihan, maestro. Mga pagkain po natin sila. Bakit natin sila bibigyan ng maayos na trato?" Kumpronta ni Daga. Nagpakahirap pa naman siya sa paghuli sa mga ito. Kaya hindi matanggap ng kalooban niya na basta na lang silang bubuhayin ni Apong Lizardo at isasama pa sa selda ni Commander Jaguar. "Kini-question mo ba ang desisyon ko?" Ani Apong Lizardo na may diin ang boses. Natakot naman ang rebelde. "Hindi po, maestro, hindi po. Siyempre po, kayo po ang masusunod sa lahat." Sabay baw ni Daga kay Apong Lizardo at suminya sa mga tauhan na ipasok na sa mga selda ang mga bihag. Kumilos ang mga aswang at dinala ang grupo ni Raymond sa dulong bahagi ng kuweba, kung saan nakakulong rin sina Commander Jaguar at Benjo. Matalas ang tingin ni Daga sa kanila habang dinadala sila ng mga tauhan sa selda. "Nagtataka lang ako kung bakit hinayaan nyo silang mabuhay. Pwede naman natin silang katayin na lang para mas ma-enjoy natin ang ating tagumpay." Saad ni Daga. "Diyan ka nagkakamali. May nakalaan akong plano para sa kanila. Sa mga matang taglay nila, alam kong malaki ang maitutulong nila sa atin." Sambit ni Apong Lizardo. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Pagtataka ng rebelde. "Upang magawa mong kontrolin ang isang tao, dapat mong malaman kung paano gamitin ang kasamaan sa kanilang puso. Hindi ba't sa ganoong paraan ko binago ang isip mo, bandido?" Wika ni Lizardo. "Pero imposible ang gagawin niyo, maestro. Sa maikling panahon na pag-uobserba ko sa kanila, mukhang hindi sila yung tipong papatay na lang basta-basta ng tao." Saad ni Daga. "Kung walang kadiliman sa kanilang puso, edi gumawa ng kadiliman. Ang galit, yun ang gagamitin natin para mapaamo sila.
May maliit na galit silang itinatago sa kanilang mga puso. Iyon ang pupuntiryahin natin para gawin silang mga alagad. Bubuhayin natin ang kanilang mga galit upang maghasik ng lagim sa sangkalupaan. Sabay tawa ni Lizardo. Sa halip na matuwa, ay lalo lang nawirduhan si Daga sa mga desisyong ginagawa ng kanilang pinuno. Bagamat nasa harapan niya ito, hindi niya pa rin malaman ang tumatakbo sa isipan. Masyadong komplikado ang mga layunin dahil ginagawa nitong kakampi ang mga kaaway na siyang maaaring magdulot ng pagbagsak ng kanilang grupo sa hinaharap. Pero dahil utusan lang siya, ay wala siyang anumang magawa para dito. Umaasa na lamang siyang ituturo din ni Lizardo kung paano siya makakarating sa mahiwagang lugar para kunin ang makapangyarihan na banal na puno. Kapag nangyari ito, malaya na siyang isakatuparan ang minimithing pangarap. Nais niyang pamunuan ang mundo ng mag-isa at itatag ito sa sarili niyang paraan. Habang naglalakad ang grupo sa madilim na pasilyo, ay hindi mapigilang maiyak ni Francis dahil sa kamalasang nangyayari sa kanila ngayong araw. Inisip niya pa naman na ligtas na sila dahil may kasama na silang sundalo. Subalit hindi niya inakalang ito pa pala ang magpapahamak sa kanila sa bandang huli. Ngayon tuloy ay bihag na sila ng mga aswang at wala na itong pag-asang makakalabas pa sa lugar na ito. Subalit kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Raymond kaysa doon sa himutok ni Francis. Dahil ngayong nandito na sila sa kuta ng mga rebelde, malaki ang posibilidad na makita na nila ang kaibigang matagal nang nawawala. Nang makarating sa piitan ay nasilayan nila ang 4 na malalaking selda. Nakahiwalay ang 2 selda sa kulungan ni na Commander Jaguar. Nasa kaliwang bahagi ito nakahanay na may 5 dipa ang pagitan. Subalit magkaharap naman ito, kaya makikita ng bawat isa ang mga sarili nila. Naabutan pa ng mga rebelding aswang si Piping Tambak na nakatayo sa selda habang kinakausap si Commander Jaguar. Nasa sulok lang si Benjo at tulog ito, kaya wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari. Matapos ang kanilang misyon, ay ikinulong muli sa selda si Commander Jaguar para parusahan sa kanyang ginawang pagsuway kay Daga at hindi pagsunod sa mga kautusan. "Sino naman sila? Bakit niyo sila dinala rito?" tanong ni Piping Tambak sa mga rebelding gwardya. "Napag-utusan lang kami ni Maestro. Ikulong daw ang mga ito dito dahil gagamitin niya sa kanyang mga plano," tugon ng isang tauhan. Nagkatinginan naman sina Commander Jaguar at Piping Tambak. Kinilatis mabuti ni Piping Tambak ang mga bihag at nagulat siya nang makita si Colonel Espinas na hawak ng isang gwardya. Napatingin siya kaagad kay Commander Jaguar na nagngingit-ngit na sa galit nang makita rin ang opisyal. Lumapit ito sa rehas at nagwala agad. "Ilapit niyo ako sa hayop na yan! Papatayin ko siya! Halika! Papatayin ko yan!" Gigil na gigil si Commander Jaguar sa galit habang pilit nitong inaabot ang opisyal. Nanlaki ang mga mata ni Colonel Espinas nang makilala niya agad kung sino itong lalaki na gustong lumapa sa kanya. Huwag niyo ako ibibigay sa taong yan! Pakiusap! Ipasok niyo na ako sa selda! Visit! Bakit siya nakakulong dito?" Halos himatayin sa takot si Colonel Espinas. Hindi niya akalaing makikita niya agad ang pinuno ng mga rebelde at mismo sa ganitong klaseng lugar pa. Ngunit nagtataka rin siya kung bakit ito nakakulong. "Pasensya ka na, Commander. Galit din kami sa taong ito. Pero iyon ang utos ni Maestro kaya wala kami magagawa. Ang utos ay ikulong lang daw ang mga bihag dito at huwag gagalawin." Mahinahong paliwanag ng rebeldeng gwardya sa dating pinuno. "Wala akong pakialam sa utos niya!
Basta ibigay niyo sa akin ang hayop na yan! Papatayin ko yan! Halos hindi na maawat ni Piping Tambak ang pinuno. Nagwawala pa rin ito sa galit nang masilayan muli ang pagbumuka ng taong kinakasuklaman niya. Gusto niya na itong patayin. Balak niyang gilitan ito ng leeg para malunod sa sariling dugo. Pero patuloy pa rin siyang inaawat ni Piping Tambak. Commander, magmahinaon ka! Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Alalahanin mo, nakakulong ka pa. Maaari kang mamatay kapag pinatay mo siya. Anang tauhan. Wala akong pakialam, basta papatayin ko siya! Sagot ni Commander Jaguar. Natakot naman sina Francis sa mga nangyayari dahil mukhang madadamay yata sila sa galit ng taong ito. Halos maihi na sa takot si Colonel Espinas. Habang nagpupumilit itong ipasok ang katawan sa kabilang selda, sinisiksik niya pa ang sarili para lang buksan ng gwardya ang selda. Dahil naman sa mainit na komosyon sa piitan, ay naalimpungatan si Benjo mula sa mahimbing na tulog nito. Tumayo siya para alamin ang nangyayari, ngunit laking gulat niya nang masilayan sina Raymond at Francis na akay-akay ng mga rebelding aswang. Francis! Raymond! Bakit nandito kayo? Nautal na sambit ni Benjo sa sobrang gulat at pagtataka. Uy, Mon! Si Benjo! Saad ni Francis. Benjo! Kumusta ka na? Sinaktan ka ba nila? Tanong pa ni Raymond na bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. Ayos naman ako. Teka, bakit kayo nandito? Taka pa rin ng binata. Hindi niya inasahan na magkikita pa silang muli ng mga kaibigan na itinuturing niya ng mga kapatid. Subalit sa halip na matuwa ay nakaramdam siya ng pangamba sapagkat maaari silang patayin ng mga aswang dahil nasa pugad sila ng mga ito. Hinahanap ka namin. Ilang araw na kami paikot-ikot sa gubat para lang makita ka. Natutuwa akong buhay ka, tol. Akala namin patay ka na. Sagot naman ni Raymond. Hindi na kayo dapat nagpunta rito. Mapapahamak lang kayo. Hindi nyo alam kung anong klaseng mga tao ang nandito. Binabaon nyo lang sa hukay ang mga sarili nyo eh. Sambit ni Benjo na hindi maiwasang maging emosyonal sa pagkikita nilang magkakaibigan. Napaluha ito kaunti dulot ng pangamba niya sa maaaring gawin ng mga aswang sa kanyang mga kaibigan. Alam niya kung gaano kahayok sa laman at dugo ang mga rebelding aswang na ito. Minsan niya na itong nakita mula nung magwala sa galit si Commander Jaguar. Muntik na siyang mamatay dahil lang sa tawag ng kanibalismo. Pero bagamat nag-aalala siya sa kaligtasan ni Raymond, may sulok pa rin sa isipan ni Benjo na nagsasabing natutuwa siya sa muling pagkikita nilang magkakaibigan. Hindi niya maipinta ang saya sa isipan nang muling makita ang mga ito. Gumaan ang pakiramdam niya dahil hindi na siya mag-iisa pa sa lugar na ito. Ngunit natatakot pa rin siya sa maaaring mangyari. Iniisip niya kung anong pinaplano ni Apong Lizardo. Bakit sila pinagsama-sama sa lugar na ito? Maya-maya pa ay binuksan na ang pintuan at ipinasok silang apat sa isang malaking selda na magkakadikit. Katulad ng selda ni Benjo, ay may harang din sa kulungan ni Francis. Ipinasok ng mga gwardyang aswang sina Colonel Espinas at Sergeant Castro sa unang selda, habang sa kabila naman sina Raymond. Magkaharap ang mga selda, kaya nakikita pa rin nila ang isa't isa. Umalis ang mga gwardya matapos maikulong ang apat. Dumiretso ang mga ito kay Apong Lizardo para mag-report. Matapos nito ay nagpaalam na rin si Piping Tambak sa dating leader para mapakinggan ang mga plano ni Apong Lizardo sa balak nitong gawin sa mga bihag. Naiwan na malungkot ang apat dahil sa sinapit nilang kamalasan sa malawak na kagubatan ng San Antonio. Benjo, kumusta ka na? Medyo pumapayat ka ah. Ang laki na ng pinagbago ng itsura mo.
Kahit ilang araw ka palang nawawala. Sinasaktan ka ba nila rito? Usisa ni Raymond. Hindi tol, ayos naman ako dito. Maayos ang trato nila sa akin. Si Commander Jaguar pala. Siya ang tumulong sa akin noong mapadpad ako rito. Mabuti siyang tao. Iba siya sa mga aswang na iyon. Saad ni Benjo. Bagamat natatakot ay hinarap pa rin ni Raymond ang pinuno ng mga rebelde. Maraming salamat po sir at tinulungan niyo ang kaibigan namin. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Sambit ni Raymond. Subalit hindi malang nagsalita si Commander Jaguar ng kahit ano. Nakatikom lang ang bibig nito habang matalas na nakatitig kay Colonel Espinas na nakaupo sa may sulok ng selda. Takot na takot pa rin ito sa commander ng mga rebelde. Biglang nawala ang tapang na naipon niya nang makaharap muli ang taong nais niyang patayin. Iniisip pa niya dati na mas lalakas ang loob niya kapag nagkita silang muli ng rebelde. Subalit nagkamali siya. Hindi niya sukat akalaing babahag agad ang buntot niya sa harap ng rebelde dahil sa matinding takot. Biglang lumapit naman si Benjo kay Commander Jaguar para subukang pakalmahin ang galit na pinuno. Pinuno, hindi ko alam kung ano bang nakaraan nyo ng taong yan. Pero kung papairalin mo ang galit, baka matulad ka na rin sa kanila. Mahinahong sabi pa ni Benjo. Natigilan naman si Commander Jaguar na nakahawak sa mga rehas. Napaupo sa gilid na parang nanghina. Nilapitan pa ito ni Benjo at marahang hinimas ang likod ng commander. Pinuno, kumalma ka lang. Hindi makakatulong kung lalo mong gagalitin ang sarili mo. Mag-isip ka ng mga magagandang bagay para mawala yung galit sa puso mo. Mag-relax ka lang, please. Wika pa ni Benjo. Napangiti si Raymond nang bahagyang kumalma si Commander Jaguar sa mga sinabi ni Benjo. Napabuntong hininga ito ng malalim. Bahagya na ngang humupa ang galit sa loob ng dibdib nito nang himasin pa ni Benjo ang likuran. Ngunit walang ano-ano'y biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Commander Jaguar na siya namang ipinagtaka ng tatlong kabataan. Uy, Ben, ano nangyari? Bakit siya umiiyak? Mahinahong tanong pa ni Francis kay Benjo, pero siniko siya ni Raymond sa tagiliran at sinabihan na manahimik na muna. Pinagmamasdan nila si Commander Jaguar na mahinang humihikbi sa tabi ni Benjo. Lingid sa kanilang kaalaman, biglang naalala ni Commander Jaguar ang pamilya niya at sa malagim na nangyari sa kanila 10 taon na ang nakararaan. Nag-file noon ng leave of absence si Commander Jaguar para bisitahin ang bahay ng kanyang pamilya na matagal niya nang hindi nakakasama. Ito ang bonus na nakuha niya nang matagumpay niyang natapos ang isang misyon sa Hulusulu. Habang pauwi siya ay naisipan niyang dumaan muna sa isang bakery upang ibili ng cake ang kanyang anak na lalaki na kasalukuyang magdiriwang ng 13 kaarawan. Saktong-sakto talaga ang pag-uwi niya na araw din ng kaarawan ng anak. Kasalukuyan iyong nag-aaral ng elementarya at nasa 6 na baitang. Nang ma-pick up na nito ang cake ay umuwi na siya sa bahay nila. Nang makarating siya ay bigla siyang nagtaka nang may madatnan siyang sasakyan na SUV na nakapark sa gilid ng kanilang bahay. Hindi rehistrado ang sasakyan pero kilala niya kung sino ang may-ari nito. Kinutuban ng hindi maganda si Commander Jaguar kaya dali-dali itong bumaba ng sasakyan at lumapit sa tahanan nila. Pagdating sa may pinto, napansin niyang hindi ito nakalak. Dahan-dahan niya itong binuksan habang hinuhugot ang baril niya sa holster. Subalit, mas lalong nadagdagan ang kaba ni Commander Jaguar nang bumungad sa kanya ang badha-badhang dugo sa sahig. Nagkalat ito sa buong paligid, ngunit may partikular itong pinanggagalingan.
Dahan-dahan niya itong sinundan dahil mukhang nagmumula sa silid nilang mag-asawa. Two-story ang bahay nila, kaya aakyat pa siya sa itaas dahil naroon ang kwarto nilang mag-asawa. Dumobli ang kaba niya dahil nagkalat din ang dugo sa hagdan. Bago umakyat ay sinilip niya muna ang kusina at banyo, ngunit wala siyang natagpuan na kahit sino rito. Dahil dito, tumuloy na si Commander Jaguar paitaas. Halos ma-slide pa nga siya sa pag-akyat dahil sa dugo sa may hagdanan. Mabuti na lang at nakakapit siya kaagad sa railings, kaya hindi siya tuluyang bumagsak. Ngunit habang papalapit ito sa ikalawang palapag, ay may nauulinigan siyang mga boses. Mga boses ng kalalakihan ang naririnig niya at mukhang nagkakasiyahan ang mga ito. Mukhang nasa loob pa sila ng kwarto nilang mag-asawa. Maingat ang ginawang paglalakad ni Commander Jaguar habang diretsyong nakatutok ang baril niya sa kwarto. Hindi niya maintindihan pero sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Kasing bigat ng pakiramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib. Yumuyugyug ito na parang tambol. Animoy may malaking taong nakadagan sa likod niya at hindi siya gaanong makahinga. Pinagpapawisan din ito ng malagkit dahil sa sobrang kaba. Tumutulo ang pawis sa mga kilay niya at pinunasan niya ang mga ito. Nang makalapit na sa kwarto, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Napalunok ito ng laway nang mas lalong lumakas ang boses ng mga kalalakihan sa loob. Tila may pinagkakaisahan silang bagay. Itinutok ni Commander Jaguar ang baril sa siwang ng pinto. Mula sa maliit na siwang ay nakita niya ang upos ng mga sigarilyo at mga balat ng chichirya na nagkalat sa sahig. Napalunok ng laway si Commander Jaguar. Pagkatapos ay agad niyang sinorpresa ang mga taong nasa loob. Pero pagpasok niya ay tila siya pa ang nasurpresa sa malagim na tanawin na sumalubong sa kanya. Nadatnan niyang hubot-hubad ang kabaro niya sa ting habang nakadagan ito sa asawa niyang nakatihaya sa kama. Nakabukaka ang walang malay na misis niya habang walang habas itong ginagamit ng walang hiyang lalaki. May dugo ang ulo nito na mukhang hinampas ng matigas na bagay at naggalat ang dugo sa kama at sa katawan. Puno rin ito ng paso ng sigarilyo sa iba't ibang parte ng katawan at gula-gulanit ang puting duster na suot nito. Halatang sa pilitang minolestya ang ginang. Agad na hinugot ng lalaki ang batuta sa misis ni Commander Jaguar at dali-dali itong bumaba ng higaan upang kunin ang baril sa misita na katabi lamang ng kama. Ang tatlong kalalakihan naman na umiinom ng alak na nakatayo sa may bintana ay hindi rin agad nakariak at pare-parehong natulala sa pagsulpot ni Commander Jaguar. Agad na bura ang masasayang mga mukha nila nang makita ang kanilang kabaro. "Mga hayop kayo!" Galit na sambit ni Commander Jaguar. "Pre, magmahinahon ka! Magpapaliwanag kami!" Saad ng isa na nasa gilid ng bintana. Nakapantalon ito at walang saplot na pang-itaas sa katawan. Nanginginig naman sa takot ang mga kasama nito sa matalas na titig ni Commander. Isang bala agad ang bumutas sa ulo ng lalaki na nanggahasa sa misis ni Commander Jaguar nang barilin niya ito. Lupaypay ang katawan ng lalaki sa kama at agad tumulo ang dugo mula sa butas na ulo. Dahil sa nangyari ay nagsihugutan din ng baril ang tatlo, pero pare-pareho din silang tinapos ni Commander Jaguar. Hindi malang nakapalag ang mga ito sa bilis kumalabit ni Commander. Sabay-sabay na pumantay ang kanilang mga paa sa gilid ng kama. Matapos mapaslang ang mga lalaking iyon, ay saka palang lumapit si Commander Jaguar sa walang malay niyang misis. Ngunit nagulat siya nang malamang malamig na ang katawan nito. Wala na pala itong buhay. Agad nagsisigaw sa galit si Commander Jaguar
habang yakap-yakap ang malamig na katawan ng asawa niya. Parang damang-dama niya ang masakit na pinagdaanan nito. Umiyak ng todo si Commander Jaguar. Hindi siya makapaniwala na madatnan ng ganito ang asawa niya. Duguan at wala ng buhay. Maya-maya pa ay bigla niyang naalala ang kanyang anak na lalaki. Dali-daling bumaba si Commander Jaguar sa kama at pumunta sa kwarto ng kanyang anak. Subalit nanlamig ang buo niyang katawan nang madatnang may nakadagang unan sa mukha ng binatilyo. Dali-dali niya itong nilapitan pero patay na rin pala ito. Namumutla ang mukha ng binatilyo. Pagkaubos ng hangin sa baga ang ikinamatay nito. Namatay itong wala man lang kalaban-laban. Mga hayop kayo! Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Commander Jaguar sa buong sulok ng bahay sa matinding paghihinagpis. Punong-puno ito ng emosyon, dulot ng sakit at pighati. Magkakaibang emosyon ang nagrarambulan sa dibdib niya. Matinding galit, puot at pagkasuklam. Hindi niya inakalang ang mga kabaro niya pa ang tatapos sa maliligayang araw ng bakasyon niya. At ang masakit dito ay anak pa ng isang opisyal ang isa sa mga ito. Matapos ang mapait na sandali ay inilibing ni Commander Jaguar ang mag-ina niya sa likod bahay at agad din itong umalis nang dumating ang mga pulis. Napuno ng ingay ng mga wangwang ang labas ng bahay. Pero wala na silang naabutan maliban sa katawan ng mga sundalong chinap-chap ni Commander Jaguar. Nakalatag ang mga ito sa lamesa sa may first floor ng bahay habang nakapatong ang isang karatula na may nakasulat na "Demonyo ang apat na ito." Habang magkakadikit ang mga ulo, halos masuka ang mga otoridad sa nadatnan kaya nagpatawag agad ng forensic team para ma-examine ang mga putol na katawan. Sa mga fingerprints na naiwan sa crime scene, agad natukoy ang suspek sa krimen. Ang itinuturo ng mga ebidensya ay walang iba kundi si Master Sergeant Louis Mauricio, alias Jaguar ng Philippine Marine Corps. Dahil sa natuklasang ebidensya, ay agad na tinugis si Commander Jaguar ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Isang secret mission ang isinagawa nila. Pero magaling magtago si Commander Jaguar, kaya hindi ito mahagilap ng batas. Palipat-lipat ito ng bayan, at ang huling pinagtaguan niya ay ang bayan ng San Antonio. Matagal siyang nagtago roon hanggang sa lumipat siya sa ibang lugar at napadpad sa liblib na mga baryo. Sa kabila naman ng karumal-dumal na nangyari sa anak, ay ipinag-utos pa rin ni Colonel Espinas na isara na ang kaso ni Commander Jaguar at pinalabas na isang mapait na aksidente ang nangyari sa mag-anak ni Louis Mauricio upang hindi mabahira ng dumi ang magandang reputasyon ng Philippine Marine. Gayunpaman, sa 10 taong nakalipas, tila sariwa pa rin kay Commander Jaguar ang mga pangyayari at hanggang ngayon ay naaalala niya pa rin ito sa tuwing makikita niya ang ama ng pumatay sa mag-anak niya. Tuwing nakikita niya si Colonel Espinas, ay parang nakikita niya rin ang mukha ng demonyong anak nito. Magkamukha kasi sila at parehong tuso. Kaya naman, hindi maiwasan ni Commander Jaguar na magalit sa tuwing makikita niya ang mukha ni Colonel Espinas. Kumukulo kaagad ang dugo niya kapag nasisilayan niya ang pagmumukha nito. Pakiramdam pa niya ay para siyang kinukutya sa nangyari sa kanyang pamilya. Hindi niya mapigilan ang damdamin na maghiganti. Nakatulog agad si Commander Jaguar matapos humupa ang galit nito. Iniwan na ito ni Benjo at pumunta sa mga kaibigan niya para kamustahin ang mga ito. Samantalang, titig na titig naman si Sergeant Castro kay Colonel Espinas
na tahimik lang na nakaupo sa may sulok. Hindi pa alam ng sarhento kung bakit galit na galit ang commander dito, pero may pagdududa na ito sa kanyang opisyal. "Sir, pwede niyo bang sabihin sa akin ang totoo?" Wika ni Sergeant Castro, pero nanatili lang na tahimik si Colonel Espinas. Napabuntong hininga si Sergeant Castro sa pagwawalang kibo ng opisyal, kaya siya na lang ang nagkusang lumapit rito. "Sir, bakit po ganun iyong lalaking yun? Parang personal po ang galit niya sa inyo eh. Ano po ba talagang nangyari sa pagitan niyo ni Master Sergeant Mauricio?" Seryosong tanong ni Sergeant Castro, ngunit nabigla siya nang dahan-dahang bumaling ang ulo ng matandang opisyal sa kanya. "Pwede ba? Itiko mo na lang yung bibig mo, Sergeant. Para kang babae, putak ka ng putak." Galit na sabi ni Colonel Espinas. Napaatras tuloy si Sergeant Castro sa pagkasarkastik ng matandang opisyal. Bumalik na lang siya sa pwesto at pinagmasdan ang natutulog na commander. Hindi niya maintindihan, pero nakaramdam siya ng lungkot habang tinititigan niya ito. Ramdam niyang may tinatago itong malaking sugat sa dibdib. Isang sugat na napakahirap gamutin. Maya-maya pa ay dumating si Daga sa piitan, kasama ang mga tauhan, at may bitbit silang pagkain. Inihaw na manok ang dala nila na nakatusok sa mahabang kawayan. Natahimik sa pag-uusap ang magkakaibigan at napatingin kina Daga. "Oh, oras na ng pagkain nyo. Maswerte kayo at may awa pa sa inyo si Maestro. Binigyan niya kayo ng pagkain para sa hapunan nyo. Kaya, ubusin nyo yan ha?" Wika ni Daga at suminyas ito sa mga tauhan na buksan na ang selda ni Benjo. "Ano bang gusto nyo sa amin?" Matapang na tanong ni Raymond. Napatingin sa kanya ang rebelding aswang. "Gusto? Ano nga ba? Teka, isipin ko muna ha. Kung ako kasi ang tatanungin, gusto ko na kayong katayin. Kaso, may ibang plano sa inyo si Maestro. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin kayo." Tugon ni Daga. "Plano? Ano namang plano niya sa amin? Mga bata lang kami. Wala kaming alam sa gusto niyong gawin sa gubat na ito. Pakawalan niyo na kami dahil wala rin naman kaming silbi sa inyo at walang maitutulong. Magiging pabigat lang kami kung ikukulong niyo kami rito panghabang buhay." Sabat naman ni Benjo. Napangiti si Daga sa tinura nito. "Alam mo, kaya ka siguro nagustuhan ni Commander dahil matapang ka at malakas ang loob. Pero ang tanong lang, magagamit mo ba yung lakas ng loob mo kapag sinimulan na ni Maestro ang kanyang mga gawain?" Saad ni Daga. "Anong ibig mong sabihin?" Medyo nagtataka si Benjo sa sinasabi ng rebelde. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang gustong ipahiwatig nito. Balak ba silang ipain o gawing mga aswang para maging sundalo ng samahan? "Malalaman nyo rin sa mga susunod na araw. Hindi ko nga rin maintindihan eh. Pero, espesyal daw ang ibibigay sa inyo ni Maestro. Kaya dapat nakahanda kayo." Nakangiting tugon ni Daga. Hindi naman maiwas ang manggalaiti sa inis ni Francis dahil tila kung tratuhin sila ay mga preso. "Napakasama niya. Dapat siyang ilibing ng buhay, tabunan ng maraming dumi." Mahinang sabi ni Francis, pero hindi iyon nakaligtas sa matalas na pandinig ng rebelde. "Anong sabi mo?" Matalas ang titig ni Daga kay Francis. Wala. Sabi ko kung may sauce ba kayo. Masarap kasi ito kainin kung may sausawan." Palusot pa ni Francis. "Wala! Gamitin mo yung sipon mo, diyan mo isawsaw. Sinisira niyo ang gabi ko eh. O ikaw, bilisan mo riyan at may gagawin pa tayo. Naghihintay na sa atin si Maestro." Sigaw ni Daga sa isang tauhan. Dali-dali naman silang lumabas ng selda matapos mahatiran ng pagkain ang mga bilanggo. "Kung ako sa inyo, huwag na kayo magbalak na tumakas. Wala rin kayo pupuntahan. Kahit saan ay hindi kayo makakalayo rito. Mahahanap din namin kayo." Dagdag pa ni Daga bago sila umalis ng mga tauhan. Nang makaalis na ang mga ito,
ay lumapit si Francis sa pagkain at inamoy-amoy. Normal naman ang amoy ng pagkain at tila walang lason na nakahalo. Hinati sa 3 plato ang lechon at nag-iisa sila ng mga plato sa bawat selda. Pero nang titikman na ni Francis ang pagkain, ay agad siyang pinigilan ni Benjo. "Uy, wag! Huwag mong kainin yan!" Nagtaka naman ang binata. "Ha? Bakit naman? Mukha namang walang lason to ah." Saad ni Francis habang pinagmamasdang maigi ang pagkain. "Wala ka talaga makikita dyan o maaamoy dahil hindi lason ang nilagay dyan kundi isang orasyon. Yun ang naging dahilan kung bakit naging aswang ang mga rebelding yun." Paliwanag ni Benjo. Natakot tuloy si Francis at binitawan ang pagkain. Nahulog ito sa lupa. Nanghihinayang tuloy siya na napatingin rito. "Talaga? Seryoso ka dyan, bata?" Tanong ni Sergeant Castro. "Oo, hindi ako pwede magkamali. Magaling sa orasyon ang matandang pinuno nila. At pinapakain niya ng kung ano ang mga tao para kontrolin ang pag-iisip nila. Magiging kauri ka nila sa oras na makain mo ang handog niya." Litanya ni Benjo. Nanlaki tuloy ang mga mata ng sundalo at nilayo ang sarili niya sa pagkain. Bahala na raw na mamatay siya sa gutom basta wag lang siyang maging aswang. Paano mo nalaman yun?" Tanong naman ni Raymond. "Minsan ko na siyang nakita nagmamatsyag sa kampo nila, Commander, bago maging aswang ang mga rebelde. May iniihip siya na kung anong pulbura na naging dahilan para makatulog ang lahat ng rebelde. Paggising nila, naging mga halimaw na sila. Mag-iingat kayo sa mga pagkain titikman nyo mula sa kanila." Babala ni Benjo. Napalunok tuloy ng laway si Francis dahil sa takot. Hindi siya makapaniwalang hindi galing sa kagat o sa pagpapasa ng mutya ang dahilan ng pagkalat ng pagkaaswang, kundi sa pagkain na inihahain sa mga biktima. Binubulungan iyon ng orasyon, saka sila gagawing aswang. Nagiging mabilis ang pag-evolve ng katawan ng mga ito patungo sa pagiging halimaw dahil sa mga kakaibang ritual na isinasagawa roon ni Lizardo. "Ibig mong sabihin, balak talaga nila tayo gawing mga aswang?" Kasunod na tanong ni Raymond. Tumango lang si Benjo bilang tugon. Nagising si Commander Jaguar dahil sa ingay nilang tatlo. Umupo ito at tumingin sa kanila. "Ano bang pinagbubulungan niyo riyan?" Tanong pa ni Commander. Lumapit sa kanya si Benjo para suriin ang kalagayan nito. Tinignan ng binata ang mga mata ni Commander. "Mukhang maayos naman po kayo, pinuno. Sabihin niyo, wala po bang masakit sa inyo?" Tanong pa ni Benjo. "Wala namang masakit sa akin. Nakatulog ako, kaya okay na ako. Nasaan na nga pala si Pepe?" Balik tanong ni Commander Jaguar. Napakunot naman ang noo ni Benjo. "Hindi ba't nagpaalam siya sa'yo kanina na aalis na?" Sagot naman ni Benjo. Nagtataka ito sa ikinikilos ni Commander Jaguar. Bigla na lang itong walang maalala matapos makatulog. "Ay, oo nga pala. Umalis siya para magmanman. Oh, bakit may pagkain rito? Kanino ito galing?" Tanong ulit nito. "Pinuno, aminin niyo po, wala ba kayong maalala sa nangyari kanina?" Seryosong tanong ni Benjo. "Ha? Bakit? Ano bang nangyari?" Nagtataka si Commander Jaguar, pero mas lalong nagtataka si Benjo at nalilito ito. Wala naman po. Sige na po, kumain na lang po kayo. Baka nagugutom na kayo eh." Tugon lang ni Benjo kahit hindi siya sigurado sa nangyayari kay Commander Jaguar. Gayunpaman, malakas ang paniniwala niya na mula sa mga sintomas at sinyalis na nakikita niya ay unti-unti nang sinasakop ng sumpa ang utak ni Commander Jaguar. Madalas na itong mawala ng kontrol sa sarili at laging makakalimutin. Nababahala tuloy siya sa nangyayari dahil kung magpapatuloy ito ay baka maging katapusan niya na. Tinignan saglit ni Commander Jaguar ang pagkain at bumaling agad kay Benjo matapos itong masuri. "Inain niyo ba ito?" Tanong pa ng Commander. "Ha? Hindi po. Duda po kasi kami sa pagkain iyan eh.
Bakit po pinuno? May lason po ba yan? Tanong ni Benjo. Hindi, wala namang lason. Pero may halong dugo ng tao ang karne na yan. Pambihira, mukhang binabalak talaga ng matandang yun na gawin kayong halimaw. Napakamao sa galit si Commander. Naku, mabuti na lang pala hindi namin yan kinain. Takam na takam pa naman ako dyan. Napapailing na wika ni Francis at nanghihinayang. Medyo natuwa naman si Sergeant Castro dahil sa nakikita niyang closeness ni na Benjo at Commander Jaguar sa isa't isa. Dahil dito, unti-unti niyang napagtatanto na hindi naman talaga ganoon kasama ang rebelding iyon. Siguro may dahilan lang ito kung bakit ito galit na galit sa mga sundalo. Napaisip sandali si Sergeant Castro. Nais niyang alamin ang tinatagong lihim nito kung sakaling mabigyan siya ng pagkakataon na makausap ang pinuno ng mga rebelde. Biglang natigilan si Sergeant Castro nang tumingin sa kanya si Commander Jaguar, pero walang makikitang galit sa mga mata nito. Tinignan din ito ni Sergeant Castro at hinintay na umiwas ng tingin, pero hindi natinag ang rebelde at nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Napaiwas ng tingin si Commander Jaguar matapos itong kalabitin ni Benjo. Dahil dito, napabuntong hininga na lamang si Sergeant Castro sa nangyari. Pansamantala po muna nating puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 26. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.